objective for today is to honor our God. Amen po ba? So, paano po natin na-honor ang ating Panginoon? Let's use our voices to lift His name up high. Nandito tayo dahil sa Kanya, sa blessings na na-receive natin sa Kanya. Diba? Napaka-sweet ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan ng mga nakaraang araw natin. He always gives what we need. Diba po? Kaya, ano yung exchange natin for God? Papurihan siya. Itaas ang kanyang pangalan. Amen po ba? So let's start praising our God. Let's start raising our voices to our mighty God. Everything we do, Lord.
Sabi nga sa Psalms 105 verse 1, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done. So tayong mga anak ng Diyos, we have, God plan to us is to pray, proclaim His name. Kaya tayo binigyan ng buhay kasi gusto niya i-protect sa lahat ng mga anak niya na I am the only God that you should praise and live His name. Kaya continue tayong mag-follow kay God, continue tayong mag-praise sa Kanya. Kasi ito yung gusto niya para sa atin. Kaya nga siya naglikha ng tao ay para itaas ang pangalan niya. Yun lang naman talaga. Kaya tayo nandito, ang pinaka-ultimate goal natin ay mapapurihan ng ating Panginoon. Maipalaganap sa lahat ng ating Diyos ang kailangan lang talagang mapurihan. Kaya tayo magpuri sa ating Panginoon. I-proclaim natin ang kanyang pangalan. All of my
He is truly God. Our mighty God, our only God, thank you so much for this wonderful day that you given us, God. Thank you for this new life na naranasan po namin, Holy God. Thank you po, God, that you're always there for us, our mighty God who loves us so much. We are here, God, to continue saying thank you for all the blessings that we receive from your Father, God. Thank you po, God, that hindi niyo po kami pinapabayaan. You're always there to provide what we need. You're always there to comfort us in times in our troubles. You're always there to cheer up kapag kailangan namin na we need to go forward in every situation na hinahanap po namin. Sobrang maraming po salamat kasi kayo ang aming amang tumutulong sa amin po, Father God. Kaya nandito po muli kami, God, nag-aas ng sorry for all the bad things that we did, God. Humihingi kami ng tulong, God. Tulungan niyo po kami makita po namin yung mga bagay na kailangan po namin baguhin namin sa buhay, God, namin. At tulungan niyo rin po kami kapag nakita po namin, God, na baguhin po namin para sa ikakasaya niyo po, Father God, at para sa ikakabuti po namin po, Father God. God, maraming po salamat. Kasi you love us so much, God, kahit nagkukulang kami, God. Maraming po salamat, God. Because hindi kayo nagbabago sa amin, Father God. God, sa mga darating pa pong oras na sa pagpupuli po namin, God, kayo po ang bukas ng isip at puso namin upang maintindihan po namin lahat ng salita na gusto niyo pong iparating sa amin, God. God, we glorify you, we honor you, we lift your name up high. We love you so much, Father God. Thank you so much for everything, Father God. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay kayo po ay mag-bless sa araw nito. At ihanda na lang po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na gulang. At bago tayo manalangin, mga kapatid, ay nais kong basahin sa inyo. Nais natin pagnilayan ang mga salita ng Panginoon na matatagpuan sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 8. Ganito sinasabi. Sapagkat ang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. Natapwat, pinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Mga kapatid, dito pinapakita ni Apostle Paul na isang larawan na nagsasabi na yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon ay mahihina at wala tayong kapangyarihan upang tulungan ang ating sarili o iligtas ang ating sarili dahil sa nagawa nating mga kasalanan. So bilang makasalanan ay nahiwalay tayo sa Panginoon. Tayo ay naging katulad ng isang bilanggo na nakagapos sa tanigalan. Sa mga nakasuhan ng pagkakasala sa korte, sa ating korte, tayo ay nakatulan ng guilty as charged and ready to be executed. So, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ay isinugo niya ang ating Panginoon Yesu Cristo upang akuin ang ating mga kasalanan at mamatay doon sa krus. So, sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon, tayo ay iniligtas niya. At dito, napatunayan ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Noong tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin.
Kaya suklian natin ang mamahal ng ating Panginoon na handa tayong maging tapat sa Kanya, maglingkod sa Kanya, at sundin ang Kanyang mga utos. So sa oras na ito ay tayo muli ay tatanggap ng tinapay at katas ng ubas na sumasagisag sa Kanyang katawan at dugo na ating kinakain at iniinom bilang pag-aalaala sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang gawain ito ay isang paraan upang ihayag natin ang pasasalamat sa kaligtasan na ipinagbalog sa atin, pagyamanin ang ating pagkakaisa bilang mananampalataya at palakasin ang ating relasyon kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Okay. Tayo po lahat ay lumapit sa Panginoon at tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito dahil sa iyong mga pag-iingat, sa iyong mga paggabay, at pagbigay sa amin ng aming pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami muli ay nag-ibon-ibon upang gawin ang iyong utos sa amin na alalahanin, Panginoon, ang mga ginawa namin Panginoon sa Kristo Diyos sa Cruz. Sa pamamagitan ng puto-puto ng dinamay, pag-inom ng kopa. Panginoon, tunay na kami ay naging mahina na hindi ko kumagkilala po sa inyo at wala kami kamangyarihan Panginoon na iligtas ang aming sarili. Ngunit gumawa ka Panginoon ng paraan ng redemptive plan upang kami ay matubos sa aming kasalanan sa pamamagitan ng aming Panginoon na siya ay namatay upang kami ay maligtas. Kaya kami ay nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa inyong dakilang ginawa ng aming Panginoon sa Kristo na binuwis ang kanyang buhay at tinanggap ang kaparusahan na dapat na upon para sa amin. At sa oras ng Panginoon ay aming muling tanggapin ang simbolo ng kanyang katawan at dugo. At bago namin tanggapin, Panginoon, ay hinihiling namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Unay, Panginoon, na bagaman kami ay sumasama tayo sa inyo, ay patuloy po kami gumagawa ng aming mga kasalanan at patuloy kaming lumalabag sa iyong mga utos. Kaya kami ay lubos na humihiling ng taos pusong kahilingan, Panginoon, na patawarin mo kami at pinagsisihan namin, Panginoon, ang mga nagawa na yung kasalanan. Kaya sa aming pagtanggap sa mga simbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoon ay hinihiling namin ang iyong basbas, ang iyong pagpapalat sa mga ito, Panginoon. Upang kami ay lalo pang tumibay sa pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na pinagbalog mo at sa iyong dalisay na pag-ibig na ginawa mo sa mga alas. Ito'y aming binabalik na may papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa Matthew chapter 26, verses 26-29, ganito sinasabi, at samantalang sila ay nagsisikain, ay lumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala, at pinagputol at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila. Ang nagsasabi, magsigitap kayong lahat yan. Gagawin natin ang saro. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Natapwat, sinasabi ko sa inyo,
Sa buwan ngayon ay hindi na ako iinom ng itong buwan ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago sa mga kasama ko kayo sa tarihan ng aking naman. Maraming salamat po at purihin ang ating Diyos. Amen. Amen. Magandang umaga po. Yo, gising. God is good. All the time. Praise God. Gising na gising po mga anak ng Diyos. Bago po tayo magpunta sa offering, tanong ko lang po, naisip niyo na po ba na noong time na si Eva ay tinukso ng kalaban para kainin yung mansanas, naisip niyo po ba na pwede naman itong pigilan ni Lord, di ba? Di po ba? Kasi di ba sinabi natin si Lord, Almighty, makapangyarihan, alam niya lahat, alam niya nangyayari, pero hindi niyo napansin na lumapit sa kanyang ahas, hindi lumapit ang Panginoon para sabihin, huwag mong kainin yan, huwag kang maniwala dyan. Hindi niyo naisip po yung ganung bagay, bakit nangyayari yun? Ngayon, sa tungkol naman po sa offering, i-relate natin to. Pero bago po dyan, tingnan po natin yung verse po natin sa offering ngayong araw na to. Makikita po natin yan sa Genesis 1, 26 to 28. Sinabi niya po dito, tapos sinabi ng Diyos, mag-create tayo ng tao na kagaya natin. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, at sa lahat ng mga hayop sa mundo, maamo at mabangis, malaki o maliit. Kinreate nga ng Diyos ang tao at ginawa kagaya niya. Kinreate niya sila, lalaki at babae. Biniles sila at sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng maraming anak, punuin niyo ang mundo at kayo ang mamamahala dito. Kayo magiging in charge sa mga isda, ibon at lahat ng hayop. Anong gusto kong i-relate dito? Tayo po ay kinreate ni God sa kanyang wangis. Bakit? Kasi po tayo ang magre-represent sa kanya dito sa lupa. During that time, si Eva at si Adan po yun na doon. Now, di ba sinabi dito, nakalagay doon, kayo ang mamamahala dito. Pag sinabi natin kayo mamamahala dito, we have dominion. Pag sinabi natin dominion, it signifies authority. May control tayo at responsibility over sa creation na ginawa ni Lord. Ngayon, bakit hindi pinigilan ni Lord si Eva? Kasi ang promise niya sa salita niya, we have dominion. Binigyan tayo ng free will. Meron tayong sariling desisyon. Alam ni Eva na mali yun kasi sinabihan na siya ng Diyos na magkakain sa puno na yon. Pero, kinain pa rin niya. May free will si Eva. Ginamit niya yung free will niya. Si Lord, hindi niya mapigilan si Eva kasi we have dominion. Meron tayong authority dito. We are the one in charge. Ngayon din po sa pagbibigay po natin. Lahat po ng blessing na meron po tayo, galing kay Lord po yan. Ang meron po tayo sa Kanya is relationship. Pag sinabi natin relationship, meron tayong kakayahan na tumanggi at tumanggap sa sinuutos po sa atin. Ngayon, sa pagbibigay po natin, what are we doing? Is it out of our free will? O pag dumadaan po yung bag sa atin, napipilitan po tayo? Tingnan po natin, isipin po natin mabuti. Ang binibigay ko ba pilit? O binibigay ko ba galing sa aking free will? Remember, si Lord ang unang nagbigay sa atin. Nang binigay niya po sa atin ng Panginoong Jesus out of His decision. Now, nilapit po tayo sa Panginoon Diyos, hindi po sa pilitan na tanggapin mo ito, magiging Kristiyano ka. It's our decision to accept our Lord Jesus Christ to be our Lord and personal Savior. Kaya bago po kayo ilip sa prayer, iyon ko po itong konting katanungan sa atin. How are we going to decide on what to bring or give to God? Will it be a gift na magbibigay ng ngiti kay Lord o hindi? It's up to you po. Let's bow down heads and let's pray po.
Amang nasa langit, Panginoon Diyos, maraming po salamat sa mga pagpapala nyo, sa mga blessings nyo po sa buhay po namin, Lord. Maaari hindi man to financial, may it be health, time, Panginoon Diyos, mga talents po, marami po salamat sa mga blessings nyo, Panginoon Diyos. Nawa po sa pagbibigay po namin, out of our free will, mabigyan po namin ng ngiti kayo, mapasaya po namin kayo, at yung ibibigay po namin, makapagpalawig pa po ng salita po nyo dito sa San Pedro at sa mga karating pa pong bayan. Maraming po salamat. Ito po ang aming panalangin sa madami sa pangalan ni Jesus. Amen po. Good morning po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon this morning. Amen. Are you blessed this morning? Amen. Praise God. Handa na po ba tayo na pakinggan ang Panginoon sa kanyang mga salita? Amen. Praise the Lord. Once more, palakpakan natin ang Panginoon. And we are continuing on our series all about focus on the one. And today, we're gonna talk about the call that changes everything. Ang panawagan nagpabago ng napakaraming bagay o ng lahat ng bagay. So let us turn our Bible in Matthew chapter 4 verse 18 to 20. Buksan po natin to. Matthew chapter 4 verse 18 to 20. And basahin po natin ito. Basahin ko muna sa wikang Banyagan. Sabi po ay ganito. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed him. Sabi po, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag din Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noong di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Tayo po ay manalangin. Lord God, Heavenly Father, thank you so much for bringing us all here together as a family, O God, to worship you and to listen to your words. Once again, we are going to study your words. We're asking your Holy Spirit with humility, that He may continue to work in our lives so that we will be transformed according to your will and to your purpose. Father God, speak unto us personally. Kausapin niyo po kami ngayon through your words, O God, so that hindi lang po ito magdagdag ng information sa amin, but more than that, O God, kami po ay magkaroon, Panginoon, ng tuluyang pagbabago ng naaayon sa kagustuhan mo. Salamat po na marami, O God, because once again, kami po ay kakain ng iyong salita upang mapalakas ang aming kaluluwa at mapatatag ang aming relationship po sa inyo. Ang lahat ng ito, Lord, ipinagpapasalamat namin at idinadalangin in the name of Jesus. Amen and amen. You know, hindi po lahat ng tawag pare-pareho. Tama? At hindi po lahat ng tawag sinasagot po natin. Tama? Lalo na po kapag ka po ang tumatawag ay maniningil ng utang. Teka muna. Masisingil. Pag nakita mo yung number na yon, at alam mong sisingilin ka, medyo teka muna. Meron po tayong resistance dyan no? Lalo na kapag wala pa tayo, pambayad. Meron naman mga tawag na talagang ini-ignore po natin kasi alam na po natin yung sasabihin o kaya naman alam po natin magpo-promote lang ng kanilang produkto, lalo na kung ito yung mga telemarketers. Ano po? May mga tawag naman na pwede nating ipagpabukas. Bukas ko lang sasagutin yan. Antok na ako Gabi-gabi na tumatawag pa. Pero alam niyo po, may mga tawag po na hindi mo dapat pinalalampas. At ito po yung tawag ng Panginoon. Ganyan po nangyari kina Peter and kay Andrew. Isang araw po ng pang-isa. Isang ordinaryong araw noong dumaan po si Jesus at nagsabing, "Come, follow me." At sa isang iglap,
ang landas po ng buhay nila ay nagbago magpakailanman. And I do believe, hindi lang po si Peter, hindi lang po si Andrew, na nang tawagin ng Panginoon na bago ang buhay, isa na po ang inyong lingkod dyan. Hindi lang po ako, kayo rin po ay gano'n. So ngayong araw po na ito, nais ko pong ihatid yung mensahe ng Panginoon tungkol po sa 3 katotohanan sa tawag ni Jesus. Ano po? Hindi lang po ito kwento nila, hindi lang po ito kwento ng inyong lingkod, kwento po ito ng lahat ng tumanggap sa Panginoon. 3 bagay po. Unang-una, the call to follow Jesus is personal. The call to follow Jesus is personal. Going back into the text, dun sa chapter 4, verse 18, makikita niyo po dyan, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, at sabi po dyan, He saw 2 brothers. Ilan daw po? 2. Diba? 2 brothers nakita niya. At that point, napakasimpleng eksena lang po, yung simula po ng kwento. Si Jesus po, naglalakad sa tabing dagat, walang spotlight, walang stage, walang anumang, sabi nga trumpet na sumasalubong, walang special occasion. Very ordinary. Pero merong pinaka-importanteng nangyari sa ordinaryong araw na yon. Nakita po niya yung 2 lalaki. And I do believe na ito po hindi aksidente. Hindi po ito random. Ang pangyayari po ito ay intentional and at the same time ay relational. Tinawag niya po silang, sa pangalan na Simon and Andrew. He saw Simon and Andrew. Now, Jesus didn't just see their occupation. Hindi lang po nakita ni Jesus yung kanilang trabaho o yung kanilang ginagawa. But Jesus saw their potential. Hindi lang po yung kanilang ginagawa, kundi yung kanilang kakayanan. Hindi lang po niya nakita sila as fishermen, kundi nakita niya sila na magiging fishers of men. Did you see that? Nakita niyo po ba yun? Alam niyo po, the first step to God's call is not from us. Ang unang hakbang sa panawagan ng Diyos, hindi sa iyo nagmumula. Hindi po sa akin. Hindi po sa ministry, hindi sa ginagawa natin. Ang unang hakbang sa panawagan ng Diyos sa tao ay nagmumula mismo sa Kanya. Siya ang tumatawag. Siya po. And bago ka pa mag-pray na, Lord, use me, nakatingin na siya sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, nakatingin si Lord sa iyo. Totoo po yan. Bago ka pa mag-pray, bago ka pa pumunta rito, bago ka pa ma-involve sa Church of Christ San Pedro, ang Diyos nakatingin na sa iyo. Nakatingin na siya sa iyo in a very personal way. Bago mo pa sabihin, Lord, please use me. Nakatingin na po ang Lord sa iyo. And this is deeply personal call, mga kapatid. And itong pattern na ito is repeated all throughout the Scripture. Pag tinignan po ninyo, Moses, was called by our God out of a burning bush, not in the temple, not in the but in the wilderness. Naalala niyo po ba si Moses? Hindi po siya tinawag nung siya ay nasa magandang palasyo. Hindi po siya tinawag nung siya ay nasa magandang kalalagayan. Tinawag po siya ng Panginoon, sa pamamagitan ng burning bush, saan po? Doon sa wilderness. Si David, naalala niyo po? Si David, tinawag po siya habang nag-aalaga ng tupa. A very ordinary day. Walang masyadong special occasion. But he was called by God noong time na yon. Hindi noong time na siya ay nasa entablado at tumutugtog ng harp, no. Doon sa 1 Samuel chapter 16, verse 11 to 13, makikita ho natin si David nag-aalaga ng tupa. Noong time na yon, doon siya tinawag ng Panginoon. It was a very ordinary day, but it was a personal call to David. Si Matthew, isang tax collector, tinawag siya ni Jesus habang nasa tax booth, kasalukuyang naniningil. Imagine po ninyo, kasalukuyang naniningil ng buwis, kasalukuyang nandadaya, kasalukuyang may ginagawa kalokohan, nang tawagin siya ng Panginoon. It was an ordinary day para kay Matthew. Pero naging kakaiba nang ang Panginoon ay tumawag sa kanya. Si Mary, the
mother of our Lord Jesus, tinawag siya habang ordinaryong dalaga po siya ng Nazareth sa Luke chapter 1 verse 26 to 28. Lahat sila tinawag sa gitna ng kanilang pangkaraniwang buhay. Walang special occasion, pangkaraniwang araw, pangkaraniwang oras nang tawagin sila ng Panginoon. And kahit po sa buhay natin, God called you and me. Ano po? Not when you feel holy, but when your day is ordinary and you are available. I remember nang tawagin ako ng Panginoon para tumanggap sa Kanya. Nakasakay po ako doon sa aming tricycle. Biglang dumating yung tsuhin ko, si Tio Romy, na dating lasinggero, binago ng Panginoon. Dating barumbado, binago ng Panginoon. Dati po siyang layman, lay minister ng kinagisna nating pananampalataya. Hanggang isang araw nagulat kami, may hawak na po siyang Bible. And it was ordinary day nang nakaupo ako dun sa tricycle namin. Tanda ko po na bigla na lang siyang dumating. Ano po, nakita ko sa side mirror at ang sabi niya po sa akin, "Uy, may ginagawa ka ba?" Sabi ko, "Wala po." Sabi niya sa akin, "May tatanong lang ako sa iyo. Pag namatay ka ba ngayon, sigurado ka bang sa langit ka pupunta?" I'm so shocked. Oo nga, ano? Sabi ko, "Hindi po. Makinig ka sa akin kung gusto mong maligtas." Doon po nagsimula ang mabuting balita para mapakinggan ang inyong lingkod. Doon po nagsimulang tumawag ang Diyos. A very ordinary day, nakaupo lang po ako sa motor, bigla na lang darating pala yung tsuhin ko at tatanungin niya ako ng isang shocking question. Sigurado ka bang pupunta ka sa langit pag namatay ka? Very personal para sa akin. Hindi ko alam kung experience niyo, but I do believe it's also a personal thing. A personal approach ni God sa inyo. Alam niyo, noong 2014 sa Stanford, kanila pong natuklasan sa pag-aaral mo nila about motivation and behavior, that people are more likely to respond to a challenge when it is directly addressed to them by name. And this is very true. Tingnan niyo na lang po ito. Pag nag-chat kayo sa group chat, walang nasagot. Sabi mo nga sa katabi mo, umamin ka. Tama? May group chat ang church. Bibihira po doon ang sasagot. Iilan doon sa dami ng members ng church na kapag nag-chat ka po doon, ano po, marami ang hindi papansin, marami ang mag-i-ignore doon, iilan lang ang magre-respond. Pero ito, titiyakin ko sa iyo. Yung mga chinat mo sa group chat, nagpadala ka ng chat, nakarating sa kanila yon personally. I-chat mo isa-isa, titiyakin ko sa iyo, mas marami ang sasagot ng personal as compared doon sa group chat. Totoo ba yun? Sabi mo sa katabi mo, umamin ka. Totoo po yun. Totoo po yung sinabi ng pag-aaral. And so gusto po malaman po natin, this thing reinforces Jesus' model. Ano po? A personal approach is powerful. Kaya nga yung calling sa iyo ni Lord at sa akin as believers, ano po? Personal po yan. Kapag alam mo ikaw ang tinatawag, nag-iiba yung response mo. Tama po? Tama po? Pansinin nyo. Hindi sinabi po ni Jesus, "Hey, anyone, wanna follow?" Hindi ganon. Di ba? He called Simon and Andrew by name, by life, and by identity. Pero po isang binata, tambay sa kanto, palaging nasa computer shop. One day, may lumapit sa kanya na isang Christian youth leader. Ang sabi sa kanya, "Alam mo, may nakikita akong potential, may nakikita akong galing sa iyo. Halika, sama ka sa Bible study namin." Alam niyo, from that moment, nagsimulang magbago yung buhay ng batang yun. And later on, that boy became a church worker. Later on, he became a preacher. Why? Because someone believed in him personally. In the same way, Jesus did with Peter and Andrew. Pareho lang po. Diba? So you see, when people feel seen, they start to see their purpose. Ang sabi ni Max Lucado, God doesn't love us in general, He loves us in particular. In other words, He doesn't call us in general, He calls you by your name, by your past. Diba?
your personality, and even your story. Nang tawagin ka ng Diyos, kasama lahat yun. Sa tanong ko po, have you ever recognized that Jesus is calling you? Hindi yung pastor ang tumatawag sa'yo. Na-recognize mo ba yun? Hindi si pastor. Hindi mo si elders ang tumatawag sa'yo. Hindi ang mga deacons. Hindi yung friend mo. Hindi yung kapatiran. Have you ever recognized na ang tumatawag pala sa iyo ay si Lord? Na-recognize mo ba yun? Minsan iniisip natin, si pastor, pinipilit ako. Hindi ako yun. Baka si pastor, ginamit lang para kausapin ka. Baka si pastor, o si elder, o si kapatiran, ginamit lang ni Lord para iparating sa iyo. Pero actually, si Lord ang tumatawag sa iyo. Ang tanong ko lang, ni-recognize mo ba yun? Di ba? Are you listening to His voice? Especially during ordinary days. Ano ba yung mga meaningful call ng Panginoon sa buhay po natin? Na hindi kinakailangan nasa entablado ka? Ordinaryong araw lang, pwedeng naglalaba ka, bigla kang tinawag ng Panginoon. Ano po? Pwedeng ikaw ay nagtatrabaho, nasa opisina, pwedeng ikaw ay bumabiyahe, pwedeng ikaw ay nasa gitna ng kalungkutan and yet tatawagin ka ng Panginoon. The Lord calls us when we're ready, but when we're real. Tinatawag tayo ng Diyos, the Lord called us not when we're ready, but when we're real. Ibig po sabihin, katulad ni Peter and Andrew, hindi sila tinawag ng Panginoon ng panahon na sila ay pakiramdam nila, qualified sila. No, tinawag sila ng Panginoon ng panahon na ordinary, na totoo talaga sila. Walang credentials ang mga to. Pero may calling kayo. And the same Jesus who saw them is walking into your life today. At ang sabi ni Jesus, come, follow me. Nandidinig niyo ba siya ngayon? Jesus calls ordinary people for extraordinary purposes. Ikaw yun. Ako yun. Mga ordinaryong tao pero gagamitin ng Diyos for extraordinary purposes. Kaya huwag mong sabihin, wala akong kwenta, wala akong kwenta ang buhay ko. Hindi! Ikaw ang pinakamahalaga kay Lord kasi pinagbuwisan ka niya ng kanyang buhay dahil mahal na mahal ka niya. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa bayan niya. And God's call is personal. God's call to you is personal. A second is, the call to follow Jesus is costly. Masyadong mahal. Tignan niyo po yung sinabi ng Matthew chapter 4 verse 20. Ano po ang response nila Andrew at saka ni Peter? Ang sabi po, at once they left nets and followed Him. Pagka tinignan po natin, sa unang tingin, parang simple lang naman. Di ba? Tinawag sila, anong ginawa nila? Iniwan nila yung kanilang nets. No? And then, sumunod sila. Parang hindi siya masyadong malaking issue. Pero tignan niyo mabuti. Pag-aralan niyo mabuti. Napakalaki ng iniwan nila. Malaki po yung iniwan nila, mga kapatid. Because ang lambat ay hindi lang po basta gamit. Ang lambat po ay ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kasanayan, ang kanilang katiyakan, ang kanilang kinabukasan. Imagine po ninyo, to leave their nets was to give up their security for a future they did not fully understand. At that point, hindi nila alam kung anong plano ni Lord. Hindi nila alam kung saan ang direksyon. But at once, iniwan po nila. Hindi po sila nagtanong kay Lord na, Lord, teka muna, saan ba ang punta ninyo at ako'y inaaya ninyo? Pero dito makita niyo po, nagtanong ba sila? Sinabi pa nila na, Lord, teka muna ha. Nakita mo naman, busy kami. Ay, ito baga na may iiwanan agad namin. Ay, ito'y kabuhayan namin. Hindi po eh. Di ba? Hindi po sila nagtanong na, Lord, teka muna. May health card ba dyan, Lord? May health card. Baka ako'y magkasakit. Ay, wala man lang akong pag-hospital. Meron bang retirement benefits dyan, Lord? Baka ako'y sunod sa inyo sa bandang uli. Wala naman ako mahita. Wala ako makuha. Nagtanong ba sila? Hindi po.
sabi ng Bible ay ganito, at once, meaning no delays, no excuses. Nagtawagin sila ng Panginoon. Parang si Abraham, di po ba? Abraham was called to leave his homeland without even knowing where he was going. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 8. Diba? Hindi lang po si Abraham, hindi lang si Andrew, hindi lang po si Peter, even si Paul. Paul gave up his career as rising Pharisee, suffered imprisonment, beatings, and persecution for Christ. Sabi po ng Philippians chapter 3 verse 7 to 8. And the message of God is consistent. Ano po yung consistent doon? Following God requires a price. Pag sumunod ka sa Panginoon, may kapalit yan. And not everyone is willing to pay. Not everyone is willing to follow. Not everyone is willing to do a sacrifice. Not everyone is willing to leave their nets. Hindi lahat. Tingnan niyo yung Matthew chapter 19 verse 21 hanggang sa mga sumunod na talata. The rich young ruler wanted an eternal life, but he walked away sad because he couldn't let go of his riches. Tingnan niyo po ito. Verse 21. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipabahagi mo sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Verse 22, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata. Bakit? Sabi po ng talata, sapagkat siya'y napakayaman. And verse 23, ito ang comment ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Bakit mahirap? Because meron pong sakripisyo. It will cost you a lot when you follow the voice of God. Sabi po ng behavioral psychologist, ang isip daw po natin mga tao ay nakatali sa kung ano yung komportable. Tama po? Tama po? Our mind is wired with what we call comfortability. Tama, mali? Tama po yan. Bigyan example. Dati po itong lugar na to, wala pong aircon. Ano ba sabi natin? Ang init. So, wired talagang isip natin sa comfortability. So, ano ginawa natin? Pinalagyan ng aircon. Dumating yung aircon ay nasira. Dumating yung time. Tumanda na po eh. Akala nyo ba tao lang ang natanda? Pati gamit. So, tumanda po. Ano nangyari? Mainit na, sayang ang kuryente. No? Aircon ka ng aircon, wala nangyayari. So, ano ginawa natin? Nagpalit. Bakit? Because our mind, we as people, we are wired with what we call comfortability. Kapag hindi komportable, ayaw natin. Ayaw natin pumila, ayaw natin umupo sa mainit na lugar, ayaw natin na tayo po ay naaabala, gusto po natin tayo ay komportable. Kaya nagkakaroon tayo ng resistance kapag pakiramdam po natin ay merong pagbabago at merong mawawala sa atin, kahit na alam po natin, na yung mawawala na yon ay ikalalago naman natin. Tama? The brain naturally resists change even when it leads to our growth. And that's why the hardest part of discipleship is not hearing God's call or hearing God's voice, but letting go of what's familiar, what's comfortable. Our nets might not be made of rope, but we all have something we're afraid to live. Lalo na pag komportable ka na dyan. Kahit na may tawag ang Diyos para sa higit ikagaganda, hindi mo maiwan. Bakit hindi maiwan? Komportable ka na eh. Halimbawa po, if you are comfortable with sinful relationship, ang hirap bitawan yan. Bakit? Mahal ko na siya. Hindi ko kayang iwan. Especially kapag ikaw po merong sinful habit. Nakasanayan ko na ito, Pastor. Saka ano naman to? Tuwing hapon lang? Tuwing hapon lang, papa. Galing ka sa trabaho. Pampakondisyon. Di ba? Ang hirap iwan para sumunod sa Panginoon. And these are the nets na meron po tayo sa panahon ngayon. Pwedeng
Uy, itigil mo na yan, baka masunog ang baga mo. Baka lang lalo akong mamatay pag tinigil ko to. Di ba? Tapos pag nagkasakit, ano sasabihin? Pastor, pag-pray mo ako. May pagsubok ako eh. Anong pagsubok niyo? May tama po ang baga ko. Di ba parang nakakahiya naman kay Lord, no? Hindi naman inutos ni Lord na suminghot ka ng sigarilyo. Ikaw naman yan. May tama po ang atay ko. Hindi naman sinabi ni Lord na ikaw ay maglaklak ng alak, di ba? Tsaka hindi mo naman talaga kayang tibagin at talunin ang San Miguel. Patay ka na, buhay pa yung San Miguel na yan. Di ba yung tibigay niya? Wala makakatalo dyan. Di ba? Pagsanay ka na po doon sa tinatawag po nating secret sin, parang ang hirap iwan. A life of convenience. Parang ang hirap iwan. Pastor, ang hirap po kasi. Kung susunod ako kay Lord, iiwanan ko to. Ay, ganun talaga. Mga kapatid, ganun po talaga. Pag may calling si Lord, may iiwanan ka. It will cost you a lot. Yan ang totoong halaga ng pagsunod sa calling ni Jesus. Sometimes it costs you the world, but you gain eternity. Salvation is free, but discipleship will cost your life. Totoo mo yun. The grace of God saved us freely, but following Jesus demands surrender. Niligtas ka ng Panginoon, libreng-libre. Pero ang demand ng Panginoon, kung ikaw ay susunod sa Kanya, you need to surrender. Ang question ko po this morning, what are the nets in your life that Jesus is asking you to drop today? Is it your pride? Is it your comfort zone? Is it your desire to have everything? Your dependence on money and not on God? Is it your sinful habits? Is it your secret sins? Is it your secret or should I say sinful relationship? Sabi ba ni Lord, anak, di ka kasi makakasunod sa akin kung di mo bibitawan yan eh. Hindi ka pwedeng humawak sa lambat, but at the same time, nakahawak sa kamay ni Jesus. Hindi. You have to choose between comfort or calling. You have to choose between comfort and calling. Mamili ka. Comfort or calling. This morning, the Lord is asking you, ano yung net na dapat mong i-let go? Ano ba yung hawak-hawak mo ngayon na kailangan mong bitawan para makasunod ka sa calling ni Lord? Gusto ko bang malaman po ninyo, masasaktan ka kapag sumunod ka sa calling ni Lord. At kung hindi ka pa nasasaktan, pero nag-a-assume ka na sumusunod ka kay Lord, baka hindi talaga siya o hindi ka talaga tunay na sumusunod. O hindi siya ang tunay mong sinusundan. Kasi pag sumunod ka kay Lord, masasaktan ka. Ang sakit, iiwanan mo yung mga nakasanayan mo because His call requires a great sacrifice. Kapatid, it will cost you your time, your effort, your reputation, your relationship. But it will never cost you more than what Jesus gave for you. Amen? Pangatlo po, the call to follow Jesus has a purpose. May purpose po yan. Hindi ka tinatawag ng Diyos para sa wala. No! God is calling you for a purpose. And if you're going back to Matthew chapter 4 verse 19, come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Ang tawag po ni Jesus ay hindi lang basta come, kundi ang sabi po ni Jesus ay, come and I will make you. It is not just a call to what we call companionship. It's a call to what we call transformation and mission. Jesus doesn't just call us to leave something behind. He called us into something greater.
He doesn't just want us to be believers. He wants us to be fishers. Kaya ang mga Kristiyano, hindi dapat po spectators. Na parang kang nanonood ng games and then nakaupo ka at nag-expect ka kung sino mananalo. Hindi ganon. Hindi. May pinapagawa ang Diyos sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, paalala lang. May pinapagawa ang Diyos sa iyo. Huwag kang tamad. Amen? Palpakan natin ang mga ginawa. Come on. Diba? The invitation to follow is also commission to go. Nung tinawag ka ng Panginoon, kasama po sa panawagan ay yung layunin kung bakit ka tinawag. Look at Peter. Peter, once a fisherman, became a preacher of the gospel who led 3,000 people to Christ in a single day. Acts chapter 4, verse 41. Si Matthew, as I have mentioned a while ago, a tax collector, became an evangelist and gospel writer. If you will remember, the woman at the well in John chapter 4 went from shame and isolation to becoming the first Samaritan missionary. Jesus sees our potential, not just where we are, but who we will be or who we will become in His hands. Tayo po, tinitignan ni Jesus hindi lang doon sa potential na meron tayo, kundi magiging ano tayo kapag tayo po ay nasa kanyang mga kamay. Sabi ng biologist, ang caterpillar daw, nakakita na po ba kayo ng caterpillar? Ano po? Ang caterpillar daw po mga kapatid, meron na po siyang lahat ng DNA na kailangan niya para maging paru-paro. Kahit na ito po ay gumagapang pa lang. Nakakita na po ba kayo? No? Gumagapang pa lang sila. Pero lahat ng DNA para maging paru-paro sila na andun na sa kanilang katawan. In the same manner with us, mga kapatid. Nung tawagin tayo ng Panginoon, nakapaloob na po doon yung transformation and mission. When God calls us, He doesn't see a fisherman, He sees a fishers of men. Nang tawagin ka ng Panginoon, nakita ng Panginoon yung purpose. Gagamitin ka niya para ano po, maging mamamalakaya ng tao. Kaya kahit na kung minsan parang feeling natin mahina tayo, hindi tayo karapat-dapat, feeling natin hindi tayo magaling, but if you follow Jesus, He activates the purpose He already placed in you from the time that you responded to His call. Jesus doesn't call the qualified. He qualifies the called. Tandaan po natin yan. Sometimes po kasi ang pakiramdam natin, hindi ako para dyan, hindi ako karapat-dapat, ay mahina ako. Wala naman po karapat-dapat sa atin Amen? Wala po. Lahat po tayo ay broken people at ang kailangan po natin ay grace ni God. Kung bakit ako naandito nagpipreach, bakit naandyan po kayo, bakit narito ang praise and worship team, bakit tayo sama-samang naglilingkod ngayon, it's all because of the grace of God. Nothing more, nothing less. Wala na po. Yun lang. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, sino man sa atin, walang karapatang humarap sa Panginoon. And so kung sinasabi mo, ay hindi ako karapat-dapat, hindi ako pwede dyan, nagkakamali ka. Gusto kong malaman mo, Jesus doesn't call the qualified, He qualifies the called. At isa ako doon, isa ka doon. Palakpakan natin. Meron isang simpleng lalaki from Davao. Ano po? Sa araw, dinala siya ng kanyang anak doon po sa church. Tapos na-touch po siya doon sa message. Alam niyo po kung ginawa niya? Nag-decide siyang tanggapin si Jesus. Later on, naging usher po siya. Later on, naging Bible study leader. Ano po? Kalaunan, tinawag po siyang maging full-time worker. And then, naging pastor. Alam niyo, sabi nitong lalaking ito, itong taga Davao, sabi niya, hindi ko kalaing may gagawin si Lord sa buhay kong ganito. Pero nung sumunod ako sa tawag niya, unti-unti akong binago at ginamit. That's what Jesus meant. Nang sabihin niya, I will make you. He takes you as you are, but He never leaves you as you were. Diba? God doesn't want to do something through
you until He first does something in you. Babaguhin ka muna niya, then gagamitin ka niya sa kanyang layunin. Before God can make you a fisher of men, He first forms you into a follower of Christ. Kasi hindi ka niya magagamit hanggat hindi ka niya nababago. Kaya ang unang gagawin ng Panginoon sa iyo, babaguhin ka muna niya. And then pag nabago ka na niya, makikita ng mga tao yan eh. Maniwala ka. Pag nakikita naman nila yung pagbabago, naiinis sila. Bakit di ka na sumasama mag-inom? Nakakainis ka. Dati magkakatropa tayo naiinis sila. Alam niyo naman po yung mga nasa kadiliman, pag nakakita ng liwanag yan, anong tendency? Ito tayo po, by experience, kapag galing ka sa dilim, tapos na-expose ka sa liwanag, ang reaction mo ba, wow, ang liwanag! Ganun ba? Hindi, di ba? Ano ba yan? Ang liwanag naman. The same thing kapag ka may taong nabago. Pag may taong nabago, parang ilag na ilag ka, silang na silang ka, o hanggat maaari, ayaw mo. Bakit? Kasi nasanay ka na dati, madilim siya, ngayon bigla siyang nagliwanag. Kaya po, pag may mga tao pong nagagalit sa inyo kasi nagbago kayo, matuwa kayo kasi nabago kayo. Hindi yung nagagalit ka kasi sila po ay nagagalit sa iyo. Ay, walang nabago sa iyo. Bakit nagagalit ka eh? Dapat matuwa ka pag nababago ka. At kapag may nagbago mga kapatid, ipagbunyi natin, milagro ng Diyos na bago ang buhay ng taong yon nang tawagin siya ng Panginoon. Amen po ba? Yan, nakatabi nyo. Kaaway mo sana yan kung di ang binago ng Diyos. Tignan yung katabi nyo. Oh, mukha ba yung mabait? Dati, maaaring maging kaaway mo yan, pero ngayon, kasangga mo na sa Panginoon yan. Di ba? Amen po ba? Same spirit na kasi kayo eh. O tingnan niyo po dito sa church, hindi naman tayo magkakamag-anak, although mayroon mga magkakamag-anak, but still, majority, hindi po magkakamag-anak. Pero alam niyo po kung magturingan tayo, parang pamilya. Pag may nagkasakit, we have this special offering, ipadala kay ganito. Pag meron may sakit, ipag-pray natin. Di ba? Eh, talo pa ang magkakapatid eh. Sabi nga ng Bible, merong magkaibigan na higit pa sa magkapatid. And sa church, ganoon po tayo. Amen po ba? Jesus is not just calling us to Himself. He's calling us to His mission. Let Him use our gifts to reach out more souls. Let Him send out all of us to fish for people, mga kapatid. Pwedeng sa school, pwedeng sa workplace, pwedeng sa neighborhood. Alam niyo, ito dapat ang buhay natin. Ano ang buhay natin? Living a life that brings others to Christ. So, don't settle for being a net dropper. Be a soul catcher. Amen? Don't stop at the Lord, I follow you. Start saying, Lord, use me. Sabihin nga po natin yan this morning, Lord, use me. Lord, use me. With all of your heart, come on. Lord, use me. Everybody say it. Lord, use me. Palakpakan natin ang Panginoon. Remember this, mga kapatid. Follow me is always connected with I will make you. Alam niyo, sabi ni Charles Spurgeon, matindi to eh. Every Christian is either a missionary or an imposter. Grabe to. Bawat mananampalataya, dahil sa purpose ng Panginoon ng tawagin kanya, tayo po ay tinawag na mag-mission. So, dalawa lang. Either ikaw ay missionary o ikaw ay nagkukunwari. Mga kapatid, the call of Jesus still echoes today. Come, follow me, and I will make you fishers of men. 3 things about His call. His call is personal. He sees you where you are. His call is costly. You must leave your nets. Hindi pwedeng nakakapit ka kay Lord, but at the same time, nakakapit ka sa mga dati mong gawin. And His call has a purpose. You are called to reach others.
Like Peter and Andrew, you don't have to be perfect. You just have to say, yes. Amen? You just have to say yes. Hindi mo kailangan maging perfecto, kailangan mo lang magsabi ng yes sa panawagan ng Panginoon sa iyo. My question is this, are you truly following Jesus? Not just attending the church. Iba po kasi yung uma-attend lang sa talagang sumusunod. Para bang sa bahay, iba po yung umuwi lang sa bahay as compare sa sumusunod sa nanay at tatay. Not just liking the what we call Christian posts online, but living a surrender nets, clear purpose ng Panginoon sa buhay po natin. There is what we call bold obedience sa Panginoon. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, magpagamit ka. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, magpagamit ka. Be a soul catcher. Hindi lang po net dropper. At kung ngayong oras na ito, bilang bisita, mga panauhin namin, naramdaman mo sa mensahe ito, tinatawag ka ng Lord, then join us. Join us. Huwag mo ipagpaliban. Respond to God's call right now. Because one yes to Jesus can change everything in your life. Sabi ni Jesus, come follow me. The call that will change you and me. Lord God, maraming salamat sa iyo. Sa dami ng mga tao, Panginoon, personal mo po kaming tinawag. Alam ko po, bawat isa dito may kanya-kanyang personal experience. At kulang ang buong maghapon, Panginoon, para ibahagi kung paano po nila kayo na-encounter sa buhay po nila. Pero in one accord, with one voice, gusto namin sabihin salamat po kasi isa po kami sa tinawag mo in a very personal way, Panginoon. Lord, aming dalangin, makita namin, Panginoon, lagi yung purpose kung bakit mo po kami tinawag. At ito, Panginoon, ay umabot sa mga tao na wala pa rin po sa inyo. Lord, mangyayari po yung purpose na yun kung matututunan namin, Lord, na bitawan yung mga nets, figuratively speaking, sa buhay namin. Mga bagay-bagay, Panginoon, sa buhay namin na dapat namin iwanan. Kasi sabi mo, I will make you. Babaguhin mo po kami, Lord, tulungan mo po kami. Baguhin mo po kami para, Panginoon, maganap yung layunin mo sa buhay namin. Lord, nagpapasalamat po kami sa message mo today. Pinaalalahanan mo po kami, Lord. Napakahalaga na makita namin sa buhay namin na kami ay isa sa mga tinawag mo. At may layunin po kayo. Gamitin po kami. Lord, nawa po, iwagsi namin, Panginoon, yung anumang comfort zone, Panginoon, na kinilalagyan namin. Iwagsi namin yon. At tahakin namin ang landas ng pagmimisyon kasi maraming tao, Panginoon, na nangangailangan po ng kaligtasan. Huwag kami mag-focus, Panginoon, sa 99. Lagi kami magkakasama sa 99, pero Panginoon, kalimutan namin the one na pinahahanap mo sa amin, Panginoon. Huwag namin makalimutan, Lord. Hindi kami dapat nakafocus sa mga church activities na wala pong layunin na umabot sa mga taong wala pa sa iyo. Lagi nga maging goal namin, Panginoon, sa aming isip at sa aming puso ay umabot sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kaklase, kaopisina, Panginoon, kapitbahay na hindi pa nakakilala sa inyo. Use us mightily, O Lord, and use our lives, O God, as a living testimony of your calling to each and every one of us. Thank you, Lord, for your message today. Thank you, Lord, sa pagkilos na yung Banal na Espiritu sa kalagitnaan namin. At alam ko, Lord, lahat ng pinag-pray ng iyong mga anak na yung umagang ito, binigyan mo na po ng kasagutan. We are all willing to drop our nets, O God, para, Panginoon, mag-save ng mga lost na wala pa po sa iyo. All glory and honor belongs to you. In the name of Jesus, let us all say, Amen, Amen, and Amen.
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin, Panginoon, sa aming magsamba. Nawa, Lord, Ikaw ay napasaya namin, Panginoon, sa aming ginawang pagpupuri at pagsamba, Panginoon. Lord, salamat sa mga salita mo na aming narinig ngayon, Panginoon. Ito po ay aming babaunin, Panginoon, sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Nawa, Lord, ito ay hindi lang namin basta narinig, kundi ito ay ipabuhay namin, Panginoon. Ganapin namin, Panginoon, ang iyong mga sinasabi, ang iyong kalooban, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, upang marami pa ang tao na makakilala sa inyo. Maraming kaluluwa ang mailigtas, Panginoon. Lord, salamat at dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming bigyan ng kalakasan, ng tibay na pananampalataya, Panginoon. Ano man ang aming kinakaharap na mga hamon sa buhay, Panginoon, alam po namin na kayo ay lagi namin kasama, Panginoon. Lord, sa pansamantala po namin paghahiwa-hiwalay at pag-uwi sa bawat tahanan, hinihiling po namin ang inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Itaas po natin ang ating kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Naway lumago kayo sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.